ito po yung latest, okay? Sabi po mismo, no, okay, ng taga SBB official, no, if I'm not mistaken, wala pa silang konfirmadong informasyon about naturalized player are not allowed, no, or Justin Brownlee hindi po pinapayagan, no, as naturalized player to play dyan sa gaganaping SEA Games dahil kakasabit lang daw po ng lineup pero wala pa daw pong reply. Alright, baka naman po ma'am gulatin tayo, baka po reply nila kapag kasimula na yung laro, di po ba? Mas mahirap po yan. So I know plan B is already taking place or already prepared, okay, kung ano man po mangyari, okay? Dahil alam ko di lang kayo sa karanasan nyo dyan sa Gilas, hindi na kayo magpapagulat pa sa mga desisyong ganyan. So I'm sure naka-ready na po ang mga plano, okay? Pero yun po ang update, no, kay Ma'am Yam, okay? Hindi pa po kumpirmado yan, no? Alright? Kaya mag-aabang po tayo. But then again, titindigan ko yung sinabi ko noon na hindi kailangan ng naturalized player. Actually, ito pa pala isa. Pati rin pala yung yung rule po, no, katulad po sa Gilas kung saan po naglalaro yung sasabak sa Guam, no, na may requirement na may na may kailangan daw before 16 secure na yung Philippine passport. Baka daw kasi ganun din dito no, may nabasa din ako ganun. Well, I think yun nga nabanggit ko kanina na sigurado yung mga opisyalis natin dyan ready na sa counter measures, ika nga, no? Okay, so hantayin po natin ang finality niyan, okay? Alright, so yan po. But then again, ulit-ulitin ko rito, kahit wala pong naturalized player, kaya yan. Alam nyo, mas enjoy nga po sa totoo lang, kasi nga po talagang battle of the nationality, no? Puro po, no? Okay. But then again, nag-respond lang naman tayo dahil inalaw. So, kailangan din natin para fair and share, para po fair ang laban, no? Yun lang po yun. Hindi sa totally tayo sasandal sa, sa naturalized player to win, no? Para lang maging fair. Kung meron sila, meron din tayo. Kung wala sila, okay tayo. Alright? Dahil tiwala po ako sa team natin. Okay?